Ang aralin na narito sa video na ito ay una, ano ang karunungang bayan? Ikalawa, mga halimbawa ng karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga tao. Nakakatulong ito sa pag-angkin ng kamalayang tradisyonal na nagpapatibay ng pagpapahalagang kultural. Ginagamitan ito ng mga malalalim at matatalinghagang salita upang mapatalas ang kaisipan. Ang karunungang bayan ay hango rin sa karanasan ng mga matatanda at nagbibigay ng payo tungkol sa kagandahang asal. Ito rin ay nagsasaad ng mga paalala. Ito ay isang hudyat na ang mga Pilipino noon ay may mataas na pagpapahalaga sa paglinang ng kaugalian at paghasa ng kinagis ng kultura. Ang karunungang bayan ay mahalaga sa katutubong tradisyon, maging sa pagbasa at pagpapanitik sapagkat nagiging gabay ito. Nagpapatibay din ito sa pagpapahalaga ng kultura at tradisyon ng ating bansa. Mananatili itong nakakintal sa puso at isipan ng bawat Pilipino sa anumang panahon. Ilan sa mga karunungang bayan ay salawikain, sawikain, kawikaan, kasabihan at palaisipan. Sa ikalawang bahagi ng aralin, narito ang uri ng karunungang bayan. Unang bilang, salawikain. Ang salawikain ay isang patalinghagang pahayag na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal. Sinasabing ang salawikain ay nakagawian ng sabihin noon at nagsisilbing tuntunin ng kagandahang asal lalo na sa mga kabataan. Halimbawa ng salawikain ay, kaya matibay ang walis, palibhasay nakabigkis. Ito ay tumutukoy sa pagkakaisa ng mga tao. Ikalawang halimbawa, aanhin ang bahay na bato kung ang nakatiray kuwago, buti pa ang kubo na ang nakatira ay tao. Ikalawang bilang, sawikain. Ang sawikain ay salitang patayutay o idiomatiko na ginagamit upang maging maganda ang paraan ng pagpapahayag. Naiiwasan ang makasakit ng loob sa kapwa kapag gumagamit ng mga patalinghaga na salita sa pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. Ito ay isang paraan ng pagpukaw at paghasa sa kaisipan ng tao, nakalilibang bukod sa nakadaragdag ng kaalaman. Halimbawa ng mga sawikain ay kapilas ng buhay, ilaw ng tahanan, hulog ng langit, makati ang dila, maluwag ang tornilyo, anak pawis. Ikatlong uri ng karunungang bayan ay kawikaan. Ang kawikaan ay hindi gumagamit ng mga talinghaga. Payak ang kahulugan ng mga kawikaan kaya madaling maunawaan ang mensaheng hatid nito. Ang kilos, ugali at gawi ng tao ay masasalamin sa kawikaan. Katulad sa salawikain, nagtataglay din ito ng mga aral sa buhay. Halimbawa, sa panahon ng kagipitan, nakikita ang kaibigan. Ang magaling na sagot ay nakapapawi ng puot. Ang kapalaran, hindi man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin. Ikaapat na uri ng karunungang bayan, kasabihan.
Ang kasabihan ay bukang bibig ng mga bata at matatanda na kung tawagin sa Ingles ay Mother Goose o Nursery Rhymes. Ito ay mga tulang pambata o tugmang walang diwa o mababaw ang isinasaad na kahulugan. Ginagamit ang kasabihan bilang pang-alis, panudyo, sabi-sabi lamang o bukang bibig at pampadulas dila o larong kinasanayan upang lumaking hindi utal ang isang bata. Halimbawa, putak ng putak, batang duwag, matapangkat nasa pugat. Ikalimang uri ng karunungang bayan ay palaisipan. Ang palaisipan ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin. Halimbawa, may isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola na di man lang nagalaw ang sombrero? Ang sagot, butas ang tuktok ng sombrero. Ikalawang halimbawa, sa isang kulungan may 5 baboy na inaalagaan si Lily. Lumundag ang isa, ilan ang natira? Ang sagot, 5 pa rin dahil lumundag lang naman yung isa at hindi umalis. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.